Mga kasikin, isang magandang hapon. Buti na lang at mayroon ng ulap ang kalangitan ngayon. Ayan, medyo makulingin na, hindi na masakit yung araw. So, by the way, welcome back sa ating YouTube channel. Ito pa rin ang inyong ultimate kasikan, Ken Monticelio po. Bali, kahapon mga kasikan ay pinakawala na po namin yung aming pong basilan na naipakita po namin yung aming mga 4 months at ngayon nandito na sila sa labas po ng kulungan. Ayan, ayan po sila namamahinga. So kailangan po nating lagyan ito ng bako dito dahil hindi po sa atin yung kabilang area. So para hindi po sila gumala doon at baka tayo ay pagalitan. So nasa labas na sila mga kasikan sapagkat meron po tayong inilagay doon sa loob ng kanilang kulungan. Dahil sa ngayon, ang pag-uusapan po natin ay patungkol po sa panandalian or madaling solusyon po sa mga sisiw na nagtutukaan ng kanilang mga balahibo. So medyo maliit lang ito na problema sa ating pong yard, but kung hindi po ito maagapan kaagad is maaari po itong mauwi sa pagkakamatay po ng ating mga alagang manok. Dahil sa akin pong na-experience mga kasikan, kapag nagtutukaan po sila, yung kanila pong sugat ay nagkukos po ng skin disease. Sa amin tawag po siyang puko, but usually po yung puko or bulutong or fowl pox ay dulot ng mosquito bite. But again, minsan yung pagtutukaan nila ng mga balahibo, yung mga sugat nila is nauuwi din sa fowl pox. Kaya nga yung aming ginawa nang nakita namin yung mga sisiw namin nagtukuan ay inilipat kaagad namin. Dito pa meron din kaming sulit na ebidensya. So ito nga pala yung mga sisiw namin noon na nasa 3 weeks pa lang na mga American fowl na nagtutukaan na at hinayaan lang namin. So yung iba is ayan, nabulag. So dahil po yan sa mga sugat sa kanilang mga mata at hindi namin ginamot kaagad. So again, hanggat maaga pa ay kung kaya nating gamutin or kaya nating ihiwalay yung mga sisiw na nagtukaan is talagang mabuti yung ating gawin. So dito nga po pala, ito po yung mga brooder namin. So yung mga malalaki na lang ang inilagay namin dito. Ayan, dahil hindi na sila magtukaan kapag ganyan na kalaki. So dito. So ito yung brooder namin kung saan dito namin inilagay yung mga sisiw na week old hanggang month old. At kung napapansin nyo ay empty na po ito, hindi na po namin nilagyan sapagkat again nagtutukaan na sila. So mga kasikan, bali isa po sa major reason kung bakit nagtutukaan po yung ating mga alaga is yung pong overcrowded sila sa isang paglalagyan. At higit sa lahat, kung sila rin po ay masyadong gutom na, wala pong patuka, so yun na lang po yung naisip nilang kainin, yung balahibo po ng kanilang mga kasama. So minsan din dulot ng matinding pag-init or heat stress. So yun din ang nag-uudyok sa ating mga alaga na kumain ng mga balahibo. Kaya as much possible po, dapat meron tayong pang-divert sa kanilang attention. So yun ang ginagawa namin. So ipapakita namin sa inyo ang ating mga sisiw na nasa loob. So puntahan na natin sila. So inilipat kaagad namin sila sa mas malaking kulungan para kapag may isa o dalawa sa kanila na kakain ng kanang balahibo is meron silang malaking space na pagtakbuhan para hindi po makain yung kanilang mga balahibo. Dahil kapag nakain na o nasimula ng kainin ng mga sisiw ang balahibo is gagana po sila at uulit-ulitin din nila yung pagkain po ng balahibo. So nandito sila sa loob. Ayan, so medyo maluwag na. Ayan. Hindi na masyadong masikip. So medyo malapad ang area. So ayan. So again, nasa 3 weeks pa lang sila mag-month old sila this coming August 15. So malapit na silang mag-month old. At ayan, kung napapansin nyo, yung kanilang mga balahibo dito sa may liig is wala na. Dahil yan sa pagtutukaan nila. At kapag nasusugatan na is syempre mauwi na yan sa skin disease, yung tinatawag naming puko dito sa kanilang balat. But I'm not really sure kung puko ba or bulutong ba yung tawag dyan. But again, mauwi po yan sa pagkamatay ng mga sisiw.
So, ito po yung pang-divert natin kapag medyo malaki na ang space. So, bagong space po, bagong kulungan. So, syempre, mawala po sa kanilang isipan na tumuka or kumain ng balahibo. So, at isa pa dyan, ang paglalagay din ng mga dahon. So, instead po na balahibo lang ka na lang tukain, is meron na silang ibang pagkakaabalahan. At the same time po, dapat adapt tayo sa tinatawag nating ad libitum or unli feeding. So, kapag nagugutom sila is tiyakin natin na meron talaga silang makakain para po hindi yung balahibo ang kanilang kakainin. So, ayan. At since wala na silang patuka, so ito po yung sinasabi nating ad libitum po. So, bibigyan natin sila ng patuka para, ayan, may pagkakaabalahan sila. Ayan. So, again, ad libitum po tayo sa kanila mga kasikin. Mga kasikin, meron din pala kami ditong ibang mga sisyo na nagtukaan din. Nasa month old na sila at 1 week. So mga around 39 days. So nilet up din namin sila dito dahil ayan, medyo malalaki na. Delikado rin. So atin silang pasukin. Okay. Oh, ayan. So kung napapansin nyo mga kasikin, ayan, wala nang balahibo yung buntot. Yung pakpak din medyo nasira na. Okay, so pinaka worst po na na-experience namin nung nagtutukan po yung mga sisiw namin is nabutas po yung banda dito, ayan, sa may pitang bahagi po ng sisiw at nakalabas po yung kanyang bituka at ayun, kinagat and then namatay talaga. So yun po ang dapat nating iwasan. So kapag nakikita natin na nagtukaan na sila, much better po na ihiwalay kaagad natin. So kung wala tayong extra na kulungan, so ang mainam natin gawin is kukunin po yung sisiw na nag-umpisa nung pagtutuka po ng mga balahibo. At kung mahirap nating i-identify, so ayun nga, as much as possible meron tayong extra po na paglalagyan para po hindi na po sila magtutukaan. At again, new place po ang dapat nating lagyan para bago sa kanilang mata, bago sa kanilang paningin. So madadivert po yung kanilang attention. So ayan po. So far naman, so hindi na sila nagtutukaan ngayon. At ayan, kung makita natin na parang gutom na sila, is bigyan kaagad natin sila ng patuka. Ayan. So again, maliit lang ito na problema ang kasiken, pero malaki po ang impact nito sa ating mga alaga kapag hindi kaagad natin sinulusyonan. So I hope po itong kaunting video namin patungkol po sa mga sisiw na nagtutukaan ng balahibo is makatutulong po ito sa inyo. Lalong-lalo na po na itong mga oriental breed, Basilan Shamu. So hindi po maalis sa kanila na magtutukaan sapagkat parang nature na po sa kanila. So sisiw pa lang, nasa 3 weeks old pa lang, ayan, nagtutukaan na. So ayan. So ito yung epekto. Tingnan nyo, sirang-sira yung may pakpak. So delikado po kapag hindi kaagad natin maagapan. So ngayon mga kasiken is bibigyan na natin sila ng patuka para again mas ma-divert pa yung attention nila. So yun lang po. At kung meron kayong mga dahon po ng malunggay, pwede po yun po ang ating ilagay para again meron silang makain at hindi yung balahibo ng ating mga alaga. So bago nga pala tayo magtatapos sa ating pong video ito, ay magbibigay na rin tayo ng patuka sa ating mga sisiw sapagkat is already 4 na rin po sa hapon. So oras na po ng pagpatuka nila. So ayan. So sa tingin ko gutom na sila. So atin na silang bigyan mga kasiken. Ayan. So hopefully po ay hindi na sila magtutukaan po ng mga balahibo. At ngayon ipapakita po namin yung 2 months old po namin na so far successful po yung paglilipat natin dahil ayun, hindi na sila nagtutukaan. At the same time they are slowly recovering po their feather. So yung mga balahibo nila ay unti-unti na pong nanumbalik po sa kanilang katawan. So atin din silang bigyan ng patuka. Ayan, so nandito na tayo sa kulungan ng ating 2 months old. Ayan, gutom na sila. So pasukin natin. Dito tayo sa loob magpapakain. Ayan po sila. So far, yung mga balahibo nila is okay na po. So they're only 5. So 2 months old na po sila. Okay, so pwede na po natin silang ibenta kung sakaling wala na tayong patuka. Okay. So ayan mga kasiken. So far, sana po ay nagiging
kapakipakinabang po ang aming pong video po para sa inyo. At hopefully ma-apply nyo rin po yung pamaraan namin. So again, simple lang po ang problemang ito, ngunit magiging komplikado po kapag hindi po natin papansin. Bago tayo magtatapos po sa ating video ito, so nais ko munang magpasalamat po sa ating mga solid subscriber na patuloy po nanonood, patuloy na sumusuporta po sa ating mga video. So again, kung bago ka lang napadaan sa ating YouTube channel, please do consider subscribing po. Malaking tulong na po yan sa ating munting channel. At siya nga pala, mayroon naman po tayong mga supporters po na napaka-shoutout. So atin mo nang basahin bago tayo magtatapos. Ayan. So shout out kay Sir ULT, so from Cagayan de Oro City, so from Mindanao. Maraming salamat sir sa panonood at sa pagsuporta. Shout out din sa ating kasamahan sa trabaho, Langga Vlog. Okay ma'am, pasensya kung ngayon lang natin ito na shout out. Shout out sa iyo, sobrang hirap po ng inyong pangalan. Agib mo Itnaner. So hopefully I read it correctly. At saka shout out din kay CJ Backyard. Meron din siyang munting channel, so pakibisita na rin CJ Backyard. So again, sa lahat atin ng mga supporters, marami pong salamat sa inyo. So hopefully is meron na po kayong natutunan at meron na po kayong bagong impormasyon na nakuha sa ating video. Maraming salamat sa panonood at see you po when I see you.